Magandang oras mga kamaharlikan. Maraming salamat muli sa patuloy na pagtambay sa channel na ito. Shout out, nga pala, sa mga walang sawa na taga-suporta sa ating mahal na hari at reyna. Maraming salamat po. Ibig sabihin na ideklara na natin ang pamumuno ng Diyos Ama dito sa lupang pangako at sa land of offer. Yan po ang Maharlika Kingdom of God. The Land of Ophir, isang maalamat na lugar na kung saan, sari-saring kwento ang maririnig mo tungkol dito, at marami din na nakapagsasabi na matatagpuan ito sa bansang Pilipinas. May mga palatandaan na nagbibigay ito ng ugnay patungkol sa usaping Ophir. Isang maiksing pagsasadula ang aking ihahayag para magkaroon din ng kaunting kaalaman, at maintindihan sa pamamagitan ng may malalim na pangunawa, na may makikita rin naman ng pagbabasihan. Ang Garden of Eden ay nasa Pilipinas. Ayon kay Dr. R. Narag, sinabi ni Dr. Narag na may akda ng aklat na Result Code 2010, na ang Pilipinas ay ang Lost Garden of Eden na matatagpuan, ilang talampakan ang taas sa itaas ng kabundukan ng Pilipinas, patungo sa karagatang Pasipiko. Gaya ng pinagsama-sama ng iba pang mga aklat na Garden of Eden ay nasa Pilipinas at Pilipinas ay Ophir, na nakabase mula sa sinaunang mga aklat tulad ng Hebrew Bible, Book of Jubilees, Book of Enoch, Book of Adam and Eve, Earth Science, Biology, Genetics at Old Beatus Maps. Pagkakaroon ng ginto at bidilium. Ang Pilipinas ay isang mataas na mineralized na bansa. Ang ginto, pila, copper, nickel at iba pang base metal tulad ng palladium, chromite at platinum ay lahat ay minas sa Pilipinas. Hindi katakataka na si Haring Solomon noong siya ay nagtatayo ng templo sa Jerusalem ay nagmula sa kanyang supply ng ginto mula sa Ophir o Pilipinas. Ang beryllium ay perlas, hawak pa rin ng Pilipinas ang pinakamalaking perlas na natagpuan sa planeta. Sa katunayan siya ay tinutukoy bilang ang perlas ng Orient Seas. Posibleng lokasyon ng Hardin ng Eden ay ang Sulusi. Gamit ang Satellite Pro app, madaling makakita ng isang bagay sa ilalim ng sulusi. Parang wormhole na may hardin sa loob ng wormhole. Sa panahon ng baha ni Noe ang hardin ay umapaw ng tubig. Dahil dito, ang lugar na ito ay kung saan din ang pinakakonsentrasyon ng marine biodiversity sa mundo. Sulusi normal Google Earth photo. Using satellite Pro wormhole under the ocean when zoomed in. A garden inside the wormhole. Ano itong parang lumubog na hardin sa loob ng wormhole sa ilalim ng sulusi? Ano sa inyong palagay? Ang mundo ay punong-puno ng hiwaga, maraming naganap na natabunan ng lipas na nakaraan, sa mga naganap na malaking pagbabago mula sa pag-usad ng mabilis na panahon. Maraming bagay-bagay pa talaga, ang mahirap paniwalaan at hanapan ng ebidensya upang mailabas ang katotohanan. Sapagkat meron din katotohanan, na hindi na kailangan ng pisikal na ebidensya, para upang ito ay mapaniwalaan. Gaya na lamang na naniniwala tayo sa Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Gayong hindi pa naman natin nakikita, tanging saksi lamang sa makatotohanang nagaganap na makagisnan ang magagandang kalikasan, na alam naman nating lahat kung sino ang gumawa.